Ayan. So, welcome po sa mga bagong pasok. Anyways, balik po tayo. Oops. Um, wait lang, nawala. Hmm, Wait lang guys, ayusin ko lang. Ayan. So, Forex trading. Ayan. Kung yung mga hindi pa familiar sa Forex guys, shortcut lang naman siya sa foreign exchange. Okay? So, basically sa Tagalog, layman's term is palitan ng pera. Okay? It is the global market for buying and selling currencies. It's how individual or businesses, central banks, and governments pay for goods or services in other economies. However, the vast majority of forex traders aren't for practical purposes. Speculative forex traders seek to profit from fluctuations in the exchange rate between currencies and speculating on whether one will go up or down in value compared to another. So, bigyan ko kayo ng example, guys. Yung sa forex trading po, kung familiar kayo sa mga ang tawag dito, sa mga currency exchange, yung from dollar to peso, yun na lang po yung example natin. For example, ikaw pupunta ka ng US or Japan. And then for example na lang sa US, pupunta ka ngayon. Of course, ang currency nila doon is US dollar. So kung meron kang 50,000 pesos and pupunta ka ng US, for example, ang value ngayon is 55, yung for example, meron kang 10,000 pesos. Ang exchange rate ngayon is 57. So magkakaroon ka lang ng $175. Okay? So dito sa foreign exchange, for example, 'di ba, ang value is 57 and then $175. Yung 10,000 pesos mo, pag yung value ng US dollar is naging 58, of course, nagkaroon ng piso na pag-angat, 'di ba? So meaning kumita ka na doon pa lang sa movement ng currency na 'yon. Okay? So pag di po na-gets, let me know, ah. So basically, ganun po tumatakbo yung forex market. Pero dito po sa forex trading po is paano tayo kumikita nga ba dito sa forex trading? So karamihan ang term nila is buy low, sell high. Pero dito po sa forex trading, kahit po mag-sell or shorting na tinatawag, possible po na kumita rin tayo. Pwede kong ipakita sa inyo later. Okay? At least daanan lang natin to para magkaroon kayo ng introduction. Kasi yung iba dito nakaka-copy lang pero wala pang idea regarding sa forex trading. Okay? Um, okay. What is the forex market? Forex market is the largest and most liquid financial market in the world. Okay? And then bukas po siya 24 hours a day, 5 days a week. So basically, pag weekend, wala po siya. Compare sa crypto, yes, meron. Pero as of now, forex market pa rin po yung may pinakamalaking market sa mundo. Kasi ang alam ko tumatakbo sa kanya everyday is $6 trillion. Okay? And of course, the centralized market, no central exchange. So, meaning lang po nun guys, na ang market na to is, kung familiar kayo sa mga whales or ang market is nako-control, dito po is walang nakakontrol. Okay? Papakita ko sa inyo kung ano yung mga participants. Of course, ang mga nandito is yung banks. Of course, alam naman nating malaki yan. And then mga corporations. Okay, mga private institutions din, nandito rin po. And of course, tayo na medyo maliliit ang tawag po sa atin is retail traders. Okay? Kuha naman po so far. Okay. So, dito sa forex market, guys, ang tawag natin dito is buy low, sell high. Ang tawag po dyan sa forex market is long. Pag may narinig kayo na tao, long ako dito sa GBP USD, meaning nakabuy po siya. Okay, yung bias niya
for that certain pair is buy. Pag short po, naka-sell high siya and then buy low. Kung familiar po kayo sa stock market dito sa Philippines, most likely, buy low, sell high lang po. Kasi we don't have the opportunity na mag-short dito sa Philippines. So for example, naka-invest ka sa stock market and then naka-buy ka lang. Pag tumaas po yung market and then yung stock, yung value ng stock ng certain company, doon ka lang po magpo-profit. Pero pag yung value po ng certain stock is bumababa, of course, wala po tayong profit. Pero dito sa foreign exchange, sa Forex, pag meron kang strategy na alam mo na pababa, possible ka pa rin po mag-earn ng profit. Okay? Type 1 naman po kung naiintindihan nila. Para lang alam natin na nag-guess nyo rin po. Ayan, ayan. Thank you so much po. So, sa Forex market guys, meron po tayong tinatawag na currency pairs. Currency pairs, yun po yung asset na tinitrade natin. Kung familiar kayo sa gold, ang tawag po natin doon is XAU USD. And then karamihan, GBP USD, Forex pairs po ang tawag dyan. Okay, bigyan ko na rin kayo ng idea paano nga ba to gumagana. Wait a sec. Okay. Currency pair is the quotation of two different currencies with the value of one currency being quoted against the other. Okay? Pag pumunta po kayo sa MT4 or MT5, guys, so MT4 or MT5, yan po yung platform na ginagamit natin in order for us to trade. Para po makapag-execute po tayo ng trade, MT4 and MT5 po ang gamit natin. Guys, ito po ang bid. Makikita po natin ito sa MT4 or MT5 natin. Okay? Ang meaning naman po ng bid is yung price buyer is willing to pay. And then yung ask is yung price seller is asking. Okay? And then, meron po siyang spread na tinatawag. So, meron po siyang difference. For example, 1.2749. Yan po yung bid price. Okay? 1.2752. Ito po yung asking price. And then, kung nakikita nyo, meron po siyang difference. Okay? Ang tawag po sa difference na yon ay spread. Okay? Difference between bid and ask. Yung spread po, most likely, para hindi po kayo malito, yan po yung tawag sa kinikita ng broker. Okay? So, yung difference yan, most likely, pag nag-enter tayo ng trade, sa broker na po mapupunta yon. Kasi sa broker po, yun po yung ginagamit natin para magkaroon po tayo ng account at para makapag-trade po tayo. Okay? And then, sa left side, para lang alam nyo, GBP USD, okay? Yung GBP, ang tawag po natin dyan is base currency. And then, sa right side, yung USD naman is quote currency. Okay? Wait lang, may pumapasok ba? One minute, ayan. So, guys, para lang mas mag-guess nyo guys, pag mag-trade po kayo ng asset, for example, GBP USD. Pag ang GBP po ay pataas, meaning ang USD po ay pababa. Okay, lagi po sila magkasalungat. Basta po sa pair na to. For example naman po, Euro USD. Pag ang Euro USD is pataas, ang USD po ay pababa. Pag pang GBP naman po ay pababa, automatic po ang US dollar is pataas. So ito po, ang tawag po natin dito is currency pair. Okay? Yung pips naman po, at dito po, basically, para lang mas mabilis yung pumagets, ang pips po kasi, yan po yung ginagamit natin pang measure kung ano yung profit natin, ano yung loss natin, ano po yung magiging stop loss natin. And of course, pag-value po ng pera natin, kung ilang pips. For example, 10 pips, ang katumbas po nun is $10. For example lang po yun ha. So every time na may tumatakbo na, for example, 1 pip, ang katumbas nun is $1. Basically, sa gold, ganun po ang computation. So para lang po mag-guess nyo kung ano yung pip, yan lang po yung ginagamit natin na pang-measure ng mga profit, ng loss, ng stop loss, or ng take profit. Kasi yan po yung actually na numbers na gumagalaw. So for example, 2749.
Ito, pag naging 2759, ibig sabihin po tumaas. And if nakabay po tayo that time, so yung 10 pips na difference, doon po tayo magko-compute ng kung ano po yung profit natin. Okay? For example naman, naka-sell tayo pero tumaas pa rin yun. And then 10 pips na value na yun, meaning yun po ang loss natin. Okay? Nakuha naman po ba? Nag-guess naman po. Any questions guys? Baka may tanong po kayo. So far? Okay, sige. Continue tayo. So sa asset na tinitrade natin, may tinatawag tayo na major pairs, minor pairs, and exotic pairs. Pero for now guys, as a beginner, mag-focus na lang muna tayo sa major pairs. Okay? Kasi itong major pairs na ito, most likely dito po mas volatile yung market and ito po yung ginagamit na currency ng mga beginner. Okay? Euro USD, USD JPY, or GBP USD, or yung iba gold, yung mga medyo marunong na, yun po yung tinitignan nila. And then, meron tayong tinatawag na minor pairs and exotic pairs. Pero as a beginner, kung mag-check ka ng chart, mag-start ka muna sa mga major currency pairs like Euro USD, GBP USD, yung mga USD JPY. Okay? Okay, alam nyo na kung paano tumatakbo sa forex market. Okay, para lang malaman nyo, in order for you to start trading, kailangan po meron tayong broker. And then, sa pagpili po ng broker, most likely, of course, do your own due diligence. Pwede nyo pong i-search kung ano yung broker na ginagamit namin or kung ano man yung broker na pwede yung gamitin. Kaya bigyan ko lang kayo ng guidelines pag mamimili po kayo ng broker. At least, meron siyang regulation. Ensure the broker is regulated by FCA. Ito po yung nagre-regulate sa UK. And then ASIC, yung Asian kasi yan sa Australia. And then SISEC is sa Cyprus. Okay, ito po yung mga nagre-regulate. Itong FCA, ASIC, SISEC. Pag ang broker is naka-register dito, kahit pa paano, trusted po siya. So hindi po siya basta-basta na fly by night lang. Okay? And then of course, if kung mag-trade kayo, spread and commission are one thing that you need to consider. So kailangan kahit pa paano yung spread tama lang. And then kasi magagamit po 'yan. So meaning yung fee ng broker or yung profit ng broker is maliit lang po. And then of course, i-double check niyo po kung may mga hidden fees. And then after niyo po makahanap ng broker, kailangan po i-download nyo depende kung ano po yung gagamitin nyo, kung saan po kayo mag-create ng live account. So meron pa tayong tinatawag na MT4 or MT5. Ito po kasi yung known na platform na ginagamit. Pero meron din po tayong tinatawag na C-Trader or yung iba pwede na rin po mag-trade sa TradingView. Okay? And then ito MT4 and MT5 most likely sa Android or iOS is compatible naman po siya. And then, ito rin po yung ginagamit ko guys. So, MT4, MT5. Pag tumitingin po ako ng chart, minsan kasi sa cellphone or sa laptop, yung MT4 and MT5, medyo may limitation po siya. So, ginagamit namin is TradingView. Okay? Pakita ko na rin sa inyo guys yung TradingView. Exit ko lang saglit. Para lang may idea kayo. Wait lang guys. Hindi pa pala ako naka-login. Familiar na ba kayo sa TradingView guys? Yung mga tao dito na naka-attend. Type 2 nga guys kung familiar na kayo sa TradingView. Meron na ba nakakaalam kung paano gumamit nito? Yung mga nagtitrade dyan. So, wala pa ba? So, basically guys, itong TradingView ang ginagamit para mag-analyze ng market kung kailan siya po bibili or kailan po kayo mag-trade.
Okay, so for example, this one may uptrend na tinatawag. Dito po kami nag-a-analyze na pag alam namin na merong, for example, low, high, higher low, higher high, and then magkakaroon ng opportunity for higher low, dito po kami bumibili. So meaning, pag pataas po ang market, is doon po tayo magbabay. O di bale, next time ituturo ko to para sa mga interested na mag-join sa amin. Sa mga nagka-copy trade, na gusto rin matuto, pwede rin po. Pero gusto ko lang siyang i-share sa inyo ngayon. Okay? Balik tayo sa presentation natin. So basically, ayun po yung trading view. And then yung iba guys, may tinatawag kasi na technical analysis and fundamental analysis. So yung iba sa mga fundamental analysis, in order for them to check the news, dito po sila sa Forex Factory tumitingin. Okay? Moving on. And then, ayan, excuse me, meron ka ng broker, naka-download ka ng MT4, MT5, naka-create ka ng account mo. And of course, kung ikaw ay magma-manual trade, of course, yung ibang trader dito, ay sa mga nakaka-copy naman sa amin na gusto magkaroon ng gusto matuto mag-manual trade, kailangan po magkaroon kayo ng trading plan. I-share ko after nito guys kung ano yung trading plan ko. Kung nakikita niyo yung videos ko kung paano ako nag-profit ng 38,000 in 1 week or 35,000 in 1 day, i-share ko sa inyo after nito. Okay? Developing a trading plan. Define your trading goals. Know what you want to achieve, like example, income, growth, or learning. Pero of course, ang learning naman is continuous yan. You can use YouTube, Baby Pips kung familiar kayo doon. And of course, sa advanced, iba-iba kasi. Ang mga tao is may kanya-kanyang trading strategy and then trading plan. Okay? Choose your strategy. Pick a style that suits you, scalping, day trading, or swing trading. Scalping, hindi ko na babasahin ito guys, most likely 5 minute, 1 minute, 15 minutes. And then meaning lang po niya, nag-i-scalp sila. So, in and out po sila sa market. Okay? Hindi nila pinapatagal yung trade nila ng isang araw, ng isang linggo, o ng isang buwan. Pag nakita sila ng opportunity sa smaller time frame, doon po sila nag-execute ng trade. Day trading, ako po, na-try ko na to parehas. And then yung sa swing, bihira. Sa day trading, nag-trade po sila uh, 1 hour, 30 minutes, 15 minutes. For example, mas sinuhold lang nila ng konti. For example, London session, 3 p.m. And then, hanggang 3 p.m. sa Philippine time, tapos hanggang 5 p.m. And then, nahita yung TP nila. Pero, before the day end, kino-close pa rin po nila yung position nila. Sa swing trading naman, ito po yung mga nagtitrade na hinuhold nila like for a week. For example, naka-daily sila. Monday ngayon. And then, Friday pa lang nag-take profit or na-stop loss yung trade nila. So, hinuhold po nila yun. Wait lang po. So, hinuhold po nila yung trade nila. So, scalping, day trading, swing trading. Guys, to help you out, para lang alam nyo, for example, nag-trade ka na manually, para lang ma-distinguish mo kung pang scalping ka ba o day trade. Pag maglagay ka ng trade and then hindi ka nakakatulog, so meaning pang scalping ka talaga or pang day trade. Hindi ka pwede sa swing trading kasi alam mo yun, yung peace of mind mo pag matutulog ka na is nawawala. Pero kung ikaw, naka-develop ka ng plan na, for example, Monday ngayon, na uh, tawag dito, na ilagay mo na yung take profit mo and stop loss, and then okay lang kung ano yung tatamaan, kung stop loss ba or take profit. Pwede ka sa swing trading. Okay? So, para lang mas malaman nyo na kung saan kayo dito. Kasi kasali ito sa strategy eh. So for me, ako, day trade po ako. Pero minsan hindi na ako nag-scout dahil busy. For example, may meeting katulad nito. Meron tayong mga ibang kausap. Nakamit na ba? Ayan. So may ibang meetings. So day trade na po talaga ako. And then, of course, in order for you to at least track your performance, at least journal nyo po yung trades ninyo. So para lang makita nyo kung ano ba yung profitable sa inyo, malaman nyo kung ano yung mali, and of course, magamit nyo to for improving your trading plan and your trading strategy.
Okay, guys? Type 2 naman kung nag-gets nila, guys. So, tingnan natin kung naiintindihan pa. Ayan, ayan. Thank you, thank you. Sir Christian, Ruth, Marnel. May questions pa tayo so far. Pwede po kayong magtanong, ha? Questions so far. Baka may tumatakbo po sa isip niyo. So, mag-pause tayo. Questions, questions? Anyone? Ano po favorite trade nyo? Most likely, ako po is nag-trade ng XAU USD. So, sa gold na po siya. Sa ibang copier, of course, alam nila na gold yung tinitrade natin. Okay, moving on. Guys, etong next one, pwede nyo i-screenshot. I-share ko po sa inyo yung trading plan ko. Okay? Paano po tayo nagpo-profit? So, dito baka meron na kayong tanong, guys. So, this is my profitable trading plan. Guys, ako po is nagtuturo din ng forex trading pero paid po. Katulad niya kahapon, meron nag-enroll sa akin. Pero one-on-one po yun, guys. Hindi naman one-on-one, pero pwede minsan may kasabay. Pero yung mga naka-enroll lang din sa akin. And then, pwede po mag-adjust sa schedule ninyo. Pero ang charge ko po doon is $300. Okay? Kasi, eto, kasama na doon yung trading strategy. For now, i-share ko sa inyo yung trading plan. Okay? So, these are my checklist. I'm just going to share it to you. So, strategy. Ang strategy is meron po tayong pullback, meron tayong break and retest, and then meron market structure. Okay? Pero ang checklist ko dito, only trade in the zone, only trade in session. So mamili lang po tayo dito. It's either London or US or Asian session. Okay? And of course, risk-reward ratio, minimum natin is 1:1.5. Pero ako po talaga is 1:2 ang minimum ratio ko po sa pag-trade. And of course, yung iba sinasabi nila is 1 to 2% per trade. Possible din po yun. Pero kung mag-dollar base ka naman, kasi mayroong percentage base and dollar base eh. For example, $1,000 ang capital mo. Kung 1% doon is $10 ang risk mo. Okay? Kung $100 naman ang ni-risk mo, of course, 10% yon ng $1,000. Pero ako po, most likely naka-dollar base. For example, okay lang mag-risk ako ng $10 in order for me to gain, ano yun, 1.5 to or 1 to 2, di ba? So every time na mag-trade ako, ang risk ko po is $10. Pero, ang possible profit po natin nun lagi is $20 kasi nga po 1:2. And of course, para po makatulong sa mga nagma-manual trade dyan na gusto maging profitable, hangga't maaari sana, one trade per day lang tayo. Bakit po one trade per day? Para po maiwasan natin yung mga bad decision making. Okay, so basically, kung anong strategy mo, like for example, pullback ka lang, break and retest ka lang, okay? Or consolidation yung strategy mo, hihintay mo na pumunta doon yung market. Kasi ang pina-goal po natin dito is maging profitable. Okay? And then, 2 to 3 trades per week. For beginner po to kami, of course, di na to madalas. Ako po, lalo na ako, basta may setup. Minsan may araw na wala, hindi ako nakapag-trade. Kahit may setup dahil po sa ibang mga meetings. And then, 2 to 3 consecutive loss. Rest muna para hindi po ma-overwhelm. 2 to 3 consecutive, loss para hindi po mag-overtrade. And then 2 to 3 consecutive win, rest para hindi po ma-overwhelm. Okay? Yung loss kasi para maiwasan din po natin yung mga revenge trading. So, ito lang po yung sinusunod ko. And then, yung strategy, guys, para sa mga naka-fund po, pwede ko po siyang i-share. So, sa mga hindi pa po naka-fund ng $100, pwede ko pong i-share kung ano po yung mga ibang strategy. Pero for now, ito po yung trading plan. So, for example lang po, lagi ka lang naka-buy. Imagine mo po kung naka 1:2 ka. And then, meron ka na lang winning rate na 50%. So for 10 trades, for example, ang risk natin is $10 . Sa 10 trades, tama ka ng 10. Sa 10 trades, tama ka ng
win ka ng 5 and then loss ka ng 5. Pero dahil 1:2 ang risk-reward ratio mo, okay, so compute natin guys ha, $10 times 5, that's $50. Pero pag nag-win ka naman, every time is $20. So $20 times 5, that is $100 minus the loss na $50. Kahit 50% po ang uh, win rate ninyo, profit pa rin po kayo ng $50. Gets po? Type 1 nga po kung na-gets yun regarding sa risk-reward ratio. Na-gets po ba? Ayan, si Marnel. So, si Mamrut. So, basically, dito kailangan nyo lang ng patience. Okay? Kasi, for example, sa 10 trades, basta 1:2 ang risk-reward ratio nyo. At the end of the week, or ano ba, every 2 weeks, kasi one trade nga lang, for example lang, 5 days, so 10 days, at kahit 50% lang po ang win rate nyo, profit pa rin po kayo. And what more kung na-enhance nyo na yung trading strategy nyo, and hindi na kayo basta-basta nag-trade lang, and then nakafocus na kayo sa setup nyo. Paano po kung 70% pa ang win rate nyo? Of course, let's be realistic, guys. Minsan, possible maging 100%. 100% ang profit. Basta, alam mo yun, ibig sabihin, 10 out of 10. Pero for me, kung may trading edge ka na, yung win rate mo na 0 out of 10, parang medyo bihira na po. Meaning, yung trading strategy mo is hindi pa ganun ka mold. Okay? Hindi, naghula ka lang, hindi pa talaga siya ganun ka firm. Bihira na po kasi mangyari yung sa 10 trade is hindi ka pa nanalo. Ibig sabihin, yung trading strategy mo ang may mali. Okay? Yung edge mo dun sa market is medyo mali, may kulang. Based on my experience, bihira na po mangyari yung sa 10 trade, hindi ka tumama. So dito, ang goal lang natin is kahit 50%. Pero of course, yung iba dito, kaya nga ako nakaka-reach ng, for example, sa napanood yung mga videos ko, may mga ganong profit. Di ba? 1:4 po ang risk reward ratio nun. Kaya yung iba nagugulat, $100 kumita ng $400, $500. Pero syempre, ang momentum no nasabayan. Okay? Di ba minimum ko po is 1:2. So nasabayan ko po siya ng 1:4 or 1:5. Kaya possible po siyang mangyari. Pero kayo, ang goal natin is maging profitable po muna kayo. So ano na kayo, stay put muna kahit 1:2. Pero kung mag-1:1 ka, pwede rin, make sure lang po na ang trading strategy nyo is mataas ang win rate. Kasi kung 50-50 po ang win rate nyo, tapos 1:1 lang po kayo, break even lang po yun. Pero kung 1:1.5 or 1:1.2, kung 50 or 40% ka lang ang win rate, profit pa rin at the end of, the whole 10 trades na yun. Okay? Number 3 naman po, type 3 kung na-gets before we move on sa copy trading po. Yun. And any questions, guys? Baka may tanong regarding this trading plan. Questions? Baka po may gusto magtanong diyan. Okay. So, let's move on na. Next. Time ng trading sessions po. This one, ituturo po yan sa mga, alam niyo, sa mga naka-fan na sa atin. Pero sige, to answer your question, sa London session, 3 p.m. And then yung overlap po is 8 p.m. ng London and US. US po kasi is 9:30. Asia naman, 9 a.m. Tokyo session. Okay? Let's move on po sa copy trading para may idea po kayo. Wait lang po. Ayan. Copy trading made easier guide to passive forex success. Trade like a pro without being one. Okay, introduction to copy trading. Okay, from the word itself, guys,
Copy trading is a system that allows you to automatically replicate the trades of experienced traders in real time. You don't need to analyze the market yourself kasi po copy trade na po or yung ibang term is auto trade para hindi po kayo malito. Bakit nga ba copy trading? Itong copy trading po is ideal for beginners or busy individuals. Okay, kahit negosyante ka or nag-work ka, para po sa inyo to. And of course, gain exposure to forex markets without technical expertise. Kahit po wala kang knowledge, kung meron ka nakakapihan, possible ka pa rin po mag-profit. Okay? Possible ka rin po mag-earn. Of course, disclaimer, hindi naman po every time is profit tayo. Okay, may mga losses din, pero for example, this week, sa mga nakakapi, profit po tayo. Paano nga ba tumatakbo ang copy trading? Okay? Kung kayo magka-copy trade or mag-start mag-copy trade, ito po yung pinaka step by step. Of course, choose a platform and create your account. Platform or brokers, example lang is yung Tickmill or yung gamit po namin na isa is FP Market. And then you need to create your account, verify your account. Okay? Kasi po deposit and withdrawal will be under your name. Okay? After nyo po ma-verify, you need to fund, of course, mamimili ka ng trader kung sino yung gusto nyong i-follow. Like for example, kami or kung sino man. And then after nun, mag-deposit ka kung ano yung minimum requirements na required nila. For example, sa amin, $100 po. Okay? And then after yung mapag-fund, meron pong guide doon or process in order for you to automate the process. So, in order for you to copy their trade. Once na nag-trade po sila, automatic po sa account ninyo, naka-execute na rin po kung ano po yung trade nila. Okay? So, ganun lang po siya kabilis. Kung ikaw ay businessman or taong gusto mag-diversify, so, that is copy trading po. And of course, benefits of copy trading. Sa mga beginner dyan, time saving, no need for market research or active trading. And it eliminates that need to monitor market constantly. Of course, kami po na nagma-manual trade. Kung kanina nakita niyo po yung trading view, sinecheck po namin yung market. Tinitingnan po namin kung ano po yung setup namin. Kung ano ba yung probability, kung ano ba yung nangyayari sa market ngayon. And then doon po kami mag-execute. Okay? And then, another benefit is simplicity. No need for extensive market knowledge. Kasi kahit beginner ka pa lang, kung meron kang nakapihan na profitable, yun nga po, pwede ka na mag-profit. And next is, may nag-questions dito. Win rate po ng copy trading, sir. Last time kasi, dito po hindi po ako nag-guarantee. Pero last time parang may $33, pero for a week parang nag 40%. Yung mga una nag-follow sa akin before, nag-ROI sila in a week. Then after naman nun, may nag 40%. Yung iba, of course, di ba, ROI 100%. The next week is parang 40% lang. Ibig sabihin na loss ng 60%. Okay? So kaya lagi kong disclaimer, kasi $100 lang po ito, kaya high risk po siya. So, katulad ng iba na ina-advise ko, what do you call this one? Mag-withdraw po sila. For example, naka $30. Withdraw po nila yung $30 in order to lessen their risk. At least, kaya paano yung ROI nila, 30% pa lang, then iniwan na lang doon yung capital. So, ganun po yung ina-advise ko sa kanila. Kasi wala pong guaranteed talaga lalo na 100%. Sorry, $100. Pero ang goal po natin, 100% profit or more. Okay? Then, ayun nga, level, access to expertise, question po. Sige po. Magkano dapat may iwan sa account? Most likely po sana dahil $100 po ang minimum capital natin, $100 po sana. For example, nag 130 ka na, pwede mong i-withdraw yung 30, then iwan yung $100. Okay? Questions po.
Any questions pa po before we move on? Okay, transparency guys, nakikita nyo naman syempre sa mga nakaka-copy trade, andun na po yung account natin. Okay? And learning opportunity, you can observe yung iba po sumasabay sa trade nung kinakapihan nila. Next, risk to consider. Pag nagka-copy trade po tayo, success depends on the chosen trader. So, yun lang po, of course, dahil nakaka-copy trade po tayo, ah kung ano po yung trade ni master trader, yun lang din po yung trade sa account natin. Pero yung iba, minamanual po nila. Minsan, may mga nag-manual close ang profit eh. Sa, okay, questions. Pwede po ba mag-set ang stop loss kahit copy trade? Dito po sa amin, yes, pwede. Kasi yung iba nagma-manual TP. For example, ako, nag-risk ako ng $5 and then target profit ko is $10. Yung iba nag-profit lang po ng $3 kino-close na nila or sinaset nila yung stop loss sa break even. Pero ako kasi every time, pag hindi masyadong malayo, hindi ko muna minimove sa break even. So kung ano yung stop loss and take profit, stay put lang po ako doon. Pero kung tatanungin niyo po, stop loss, pwede po yung iset. Ilan percent po drawdown? Ah, so far, this week kasi, profit eh. So, hindi ko pa masabi yung drawdown for that. Pero, ako, para na maging clear, yung $100 nyo po dito na capital is naka-risk na po yun. Okay? Pero for this week kasi is profit. So, yung drawdown nun, hindi masyado nag-drawdown this week eh. So, iba-iba po siya. Pero kung for example nga, yung mga nag-start ng Monday, may 20, may $30, for example, 50%. 50% profit po. Eh nauna po kasi nauna yung profit eh, wala po yung drawdown. Pero kung nag-start ka naman for example ng Friday na o Thursday tapos nag-loss, let's say nag-loss ng $10, may 10% na drawdown. Depende po kasi yan kung kailan ka nag-start. Kuha po, Sir Christian. Nakakailan trade po kayo sa isang araw? Normally minsan wala. Okay, so kung tatanungin mo yan, depende po kung nakatutok ah, sa chart. Kasi minsan nga po, pag may mga meeting, hindi po ako nakakapag-trade. Or own account ko po yung trade ko. Own account meaning sarili ko pong account. Yung willing ako mag-risk ng $100 to profit ng mga 400 or 200, minimum na ganun. Pero sa copy trade po kasi, minsan naman mag-i-scalp ka. Bago lang po yung copy trade namin, last month lang. Last month, ano ba ngayon? Yes po. Parang bagong-bago pa lang. And then, ayun, next, merong limited control. Yung iba po kasi hindi nyo po ma-access pag nag-copy trade na po. Hindi po kayo makapag-enter ng position. Pero sa atin po, may mga nagma-manual trade. Okay? And of course, over-reliance, following blindly may lead to missed learning opportunities. Pag kayo po ay nag-copy trade lang at alam mo yun, hindi na nag-continuous ng learning, of course, minsan magugulat ka, bakit talo, bakit panalo? Of course, kailangan mo rin alamin kahit paano yung basics sa forex trading. Like for example, yung training natin kanina, yung umpisa. Okay? Paano nga ba kumikita? Kailangan ba naka-buy or naka-short? And then yung mga pips. Pero sa mga hindi pa po naka-fund dyan, magkakaroon kami ng different Zoom meeting para sa introduction sa forex trading, pati yung kung paano mag-buy, mag-sell. Okay? Next, who is copy trading for? Para kanino nga ba itong copy trading? Kanina, yung umpisa, tinuro natin for manual trade. Of course, yung iba kasi gusto nila matuto sila. Magkaroon ng time freedom, financial freedom, and then, of course, sila mismo yung mag-trade sa account nila. Pero itong copy trading po is para sa mga beginners looking to start without extensive research. And of course, busy professionals with limited time and investors trying to, divide
or diversify their portfolios. So kahit busy ka, kahit wala kang internet, basta of course nakalink na yung account mo, automatic po kahit po natutulog ka, basta nag-trade si Master Trader, meron pong ah, trade na may execute sa account po ninyo. Okay? Kuha po, automated na po ito ha, hindi niyo po sasabayan. Hindi niyo po sasabayan yung trade niya. Kung ano po yung trades account ni Master Trader, automatic executed po sa account ninyo. Kuha po ba yon? Type 1 po kung nakuha po yon sa copy trade. Auto trade na po ito. So hindi po kayo mismo manually ang mag-trade. Ayan. So nakuha naman. Questions? Any questions nung iba? Baka may mga tanong po sila. Wala pong tanong. Okay. For me, yes po. $3 to $5 eh. Kasi account po ng, alam mo yun, may mga nakaka-copy po tayo na more than 80 followers. So, hindi, yung iba doon hindi kasi willing to risk katulad ng sa akin. Tinatanong nila, sir, paano mo nagawa yun? Yung 20,000, isang araw. Ayun nga po, sinabi ko po sa inyo, I'm risking $100, full $100 po yun ha, in order to gain to minimum of $200. So, pag natalo po ako, ubos na kagad yun. Pero yung iba sa copy trade kasi hindi nila kaya yun. So, sa atin, binabaan natin, 0.01 lang yung lot size nila. So, $5, $10, yun yung mga, ay hindi, bihira mag $10 sa SL, $3, $5, SL for copy trades. Okay? Lot size ng 100 USD, 0.01 lang po sa copy trade. Pero kung ako po tatanungin mo, for example, nag-fund ako ng $100, ang lot size po nun magva-vary, depende po sa setup sa market. For example, 10 pips ang difference ng stop loss. So, naka 0.10 po ako doon. Okay? Meaning, yung $100 po kasi ang naka-risk doon. Pero ang target ko doon is 20 pips na ang profit is $200. Pero kung for example, 5 pips lang, $100 naka-risk po lahat ha, naka 0.20 po ako doon. Kasi po, willing ako to risk yung buong $100. Pero dahil nga po sa copy trading account naman po, 0.01 lang talaga sila doon. Kuha po. 80-20 po. 80% po sa inyo. 20% po sa master trader. Okay? Questions po po before we move on. Almost done na guys. Commission fee po ba yun? Yes po. Profit sharing po ang tawag natin doon. So, pag loss po, walang babawas sa account niyo. Pero for example, nag-win kayo ng $100 in a week, $80 po sa inyo doon. Dahil wala na pong bayad yung copy trading natin. Profit split lang po. Clear? Yes po. Yes, pwede naman siguro $200 tapos ang slot size is 0.01. Pwede din po. Kasi pwede pong i-fix natin yan ng 0.01. Yung iba nga po na $100, gusto nila mas risky sila na 0.02 or 0.03. So, pag, for example, $100 capital, nag-trade tayo, nag-win ng $10, yung naka 0.02, $20 ang profit. Yung naka 0.03, $30 ang profit. Kuha po. Pwede po nating, kung nakapag-fund po kayo, pwede po namin kayong i-guide. Ando po kasi sa subscription strategy po yun. Pwede nating ibahin yung lot size po na nakaset. I-guide na lang po namin kayo.
Okay? Let's move on. Questions pa po? Okay. Moving on. Okay. Actually, we're done na pala, guys. So, join our copy trading today and of course, let your money work for you. And of course, disclaimer, only invest what you can afford to risk. Okay? And guys, para nga pala sa mga naka-fund, alam nila, yung iba kong followers dyan or copyers, meron po akong mga giveaway monthly sa mga naka-fund po ng at least $100. Last time namigay ako ng mga worth 2,000 pesos or 500 pesos each sa mga, hindi naman each, I mean mga apat, limang tao. And then, hindi ko pa napamigay yung mga ibang merch. Guys, of course, may free merch po tayo. May t-shirt, may sombrero. Sa mga naka-fan po, at the end of the month, mamimigay po kami. Abangan niyo po, guys. Meron po bang Gcash sa pag-fund na sa FM? Yes po, meron po. Aki, ask ko lang, sino nag-assist? Si Coach Topi or ako po ba? Sa dami namin kausap, guys, pagpasensyahan nyo na. So, kung sino po nag-assist sa inyo, okay. So, papa-assist kita papa-assist kita sa isa kong staff or pag di ako busy katulad ngayon, ako po maga-guide sa inyo. Yes po, may GCash doon through GCash Pay Bills and using Dragon Pay po. Deposit withdrawal pwede po GCash or bank. Pwede rin pong crypto. Uh, Ayan guys, so actually we are done. If you do have more questions, now is the time po. So at least meron po tayong uh, mabilis sa Q&A. Meron pa po ba mga questions before we end the Zoom? So, all good. Coach, okay ka na? Ilan trade po per day or week? It varies po eh. So, iba-iba. Minsan wala, pag busy po talaga kami. Pero minsan, siguro mga 2, 5 trades. Pag may magandang opportunity, kaya mag-scalp. Minsan yung umaabot pa ng 10 eh. Pero quick scalp lang talaga yun ah. May video tutorial po ba sa pag-deposit at withdraw? Actually, wala pong video tutorial pa, pero possible gumawa na lang din po kami. Pero meron pong deposit guide, withdrawal guide, isi-send ko po sa inyo. Sir Gary, saan kayo naka-join? Si Coach Topi po ba nag-assist sa inyo or ako po? Average down or up po ba yung trade? What do you mean po? Paano average down or up po? So for this week, profit po kami. Martingale, hindi po. Stop loss and take profit po. So, kasi naka-fix po ng 0.01. So, hindi po naka-martingale. Regarding naman po sa tutorial, Sir Gary, si Coach Topi or ako po ang mag-guide sa inyo kung paano po kayo mag-deposit or even withdraw. Okay? So, questions po. 5 more minutes guys before we end the Zoom. Baka may questions pa po kayo. Sa pag-copy, sir, may tutorial din ba sa mga settings? Yes po. I-send po namin sa inyo yun once na nakapag-fund po kayo para po makapag-copy trade. Anong time frame po ang check nyo? Sa scalping, 5 minutes. Of course, pag minsan, pag 1 to 2 trades lang,
15 minutes, 30 minutes po tumitingin. Pero kung ako mismo sa account ko, high risk po. Yung sa own account ko po, naka-early ako kasi day trade po. Any more questions? And by the way, guys, baka makahabol pa kayo sa mga giveaway namin sa mga hindi pa po nakapag-fund or naka-create ng account yan this month. So, possible pa po kayo manalo sa giveaway namin. I-message nyo lang po kung sino yung nag-assist sa inyo. Is either me or si Coach Toppy po. And guys, make sure na kahit paano, i-double check nyo na kami yun. Hindi po kami tumatanggap ng pera papunta po sa account namin pag sa copy trade po. Okay? Lahat po yan sa account ninyo, deposit and withdrawal. Last question, may deposit bonus po ba? Sa amin po, for copy trading, wala po. Okay? Any questions, guys? Andiyan pala si Sir Roy. Sir Roy would be what do you call this one? Our new trainer po sa susunod para sa mga gusto matuto ng basic sa forex trading. Of course, ako po sa advance. Para lang po yan sa mga naka-fund or naka-follow sa amin. Okay, guys. So, any questions? So far, may mga tanong pa po. Pag wala na pong tanong, message na lang po tayo pag may questions kayo sa GC ko po or sa page ko po. Okay, guys. Guys, type 8 naman kung may natutunan kayo ngayong gabi. Thank you so much, guys, for listening and attending this free orientation. Of course, medyo bitin siya kasi ang target lang naman natin is basic. Okay? Pero sa mga hindi pa po naka-create ng account or naka-fund, message lang po kayo in order for us to assist you guys. Thank you so much for your valuable time and kita-kits po tayo soon. Guys, by the way, kung kayo po pala ay may community, kung taga saan man kayo, it's either Cebu, Visayas, Mindanao, or Philippines, and gusto niyo po mag-set ng free training, kami po ang pupunta sa inyo or kahit dito sa QC, basta meron po tayong attendees like 30 pataas na tao. All expense paid po yan na kami po ang bahala. Basta po, naka-register sila hanggat maaari, naka-deposit kahit $100. Not necessary na iti-trade yung $100 ha. Parang yun lang po yung attendance nila. Pwede rin po nilang i-withdraw anytime. Pag meron po kayong mga ganong event, pwede niyo po kaming i-message and then we're going to set up an appointment para po makapagturo sa community ninyo or sa place ninyo ng libre and at the same time kami na po ang bahala. So kami po bahala sa venue and then sa food. Dadalhin niyo na lang po yung sarili ninyo or yung mga tao na gusto matuto mag-trade. Okay? So pag may mga ganong opportunity guys, i-message nyo lang po kami. And to sum it all guys, by the way, this is Chester again. And of course, Coach Toppy is nandyan din po sa Top Trader PH. Message nyo lang po kami and hope we will help you out. Wow, kung sino dyan may community, pasama po sa inyo. Ayan. Thank you so much guys for attending. Have a great weekend guys. God bless you all. Bye. Thank you, Coach Jens. Thank you. Thank you.